Ang babae ay araw-araw na binubugbog. Ngunit sa tuwing siya ay sinasaktan tumatayo siya ng tuwid. Nanininig siyang naghihintay sa kalupitan ng asawa. Matapos bugbugin ng asawa, inilabas ng baliw na lalaki ang isang panumpon ng rosas. Lumungad siya at humingi ng tawad. Nanininig na tinanggap ni Ziksyo ang mga bulaklak. Pagkatapos iniabot muli ng lalaki ang kamay, na parang tanda na bati na silang muli. Alam ni Ziksyo na oras na para sa kanila magkaanak. Kaya magkahawak kamay silang pumasok sa silid. Pagkalipas ng 2 minuto, si Ziksyo ay nakadapa sa kama na puno ng pasa. Ganito ang manungkot ng buhay pag-aasawa. Inabukasan, maamon nang inihain ng juice ng prutas sa asawa. Ngunit tiningnan ng ito ng lalaki at kumunat ang loob. Dahil may matindi siyang pagkahilig sa kayusan. Muling kinabahan si Ziksyo sa tagpong iyon. Hindi mo masyadong diniling na yon. Pasensya na. Bukas gagawin kong mas fino. Mag-iingat ako. Hinayla ng lalaki si Ziksyo na aalis na sana. Parang wala siya sa katinoan. Kinuha ang damot, at mainat na pinahiran ng sugat ni Ziksyo. Ngunit si Ziksyo pa ang humingi ng tawad. Kasalanan ko, huwag mo nang gawin ulit. Kahit saan ka magpunta hahanapin kita. Pagtatapos ay umalis na si Jinbiao upang magtrabaho. Ngunit bigla siyang huminto sa pintuan. Si Ziksyo ay sumusunod na humanik sa kanya. Ang kanyang pag-ibig ay tulay na kasuklam-suklam. Kahit ako ay gustong saktan siya. Ngumiti siya at sinabing maging masaya ka ngayon. Mahal ko ikaw din. Pagkaalis ni Jinbiao, nang makaalis si Jinbiao sa lamang nakaiyak si Ziksyo. Pagkatapos ay palihim siyang uminom ng gamot pampigil sa pagbubuntis. Alam niyang sa ganitong kalagayan, ang pagkakaroon ng anak ay magdadala lang ng higit na paghihirap. Ngunit ang ininom niyang likido ay matapang na alak pala. Pagkatapos uminom, ikinulong ni Ziksyo ang sarili sa isang maliit na silid. Dahil ipinagbabawal ng asawa niyang lumabas ng bahay, pinakaligtas siya kapag nagkukulong sa silid na iyon upang matulog. Sa ganitong paraan ay nababawasan ang kanyang takot, ngunit nakatulog siya hanggang alas 7 ng gabi. Nagulat siya at dali-daling tumakbo palabas. Mabilis niyang inihanda ang hapunan. Ngunit dahil sa pagmamadali lalo siyang nagkakamali, at biglang tumunog ang lock ng pinto. Nanginig si Ziksyo at natigilan. Pinag-isipan niyang mabuti kung anong dahilan ang sasabihin. Upang makaiwas sa isa na namang pananakit. Ayokong may gasgas ang mga gamit ko. Pasensya na. Pwede mong gawin ng dahan-dahan na yon. Namangha si Ziksyo. Bakit na yon ay napakabait niya? At nakita niyang nagkakabit ng kamera si Jinbiao sa bahay. Mula nang mawala si Xiaobaiyi, mas makakapag-alaga na ako sa iyo. Manatiling nakaantamay sa channel na ito. Si Xiaobaiyi ay pusa ni Ziksyo. Ang tanging kasama niya sa bahay. Ngunit pinatay ito ni Jinbiao. Habang kumakain sila, biglang tinanong ni Jinbiao tungkol sa anak. Hinaplos ko lang ng bahagya ang tiyan mo noong araw na iyon. Pero tiningnan ako ng doktor na parang may mali sa akin. Hindi ko gusto ang ganong pakiramdam. Hindi ka ba nagkaroon ng regla noong nakaraang linggo? Nang maalala ni Ziksyo ang nakaraang pagkalaglag, naramdaman niya ang labis na lungkot at panghihinayang. Noon hindi ko rin alam ang nangyayari. Hindi ko alam kung iyon ba ay dahilan lamang. Huwag mo na ulitin ang parehong pagkakamali. Mahal kita. Alam ko, pagkatapos kumain, ang araw-araw nang ginagawa ay suriin ang cellphone ng asawa. Bagaman kakaiba siya, madalas din niyang binhan ng mamahaling regalo ang asawa. Walang magawa si Ziksyo kundi tanggapin iyon. Ngunit nang buksan niya ang kabinet ng alahas, punong-puno na ito ng daan-daang piraso. Habang tinitingnan ng mamahaling kwintas, ang mga pilat sa kanyang balat ay tila sumisigaw ng kirot. Samantala si Jinbiao ay nagsasagawa ng pang-araw-araw na inspeksyon. Parang mas bagay sa kanya ang isang makina kaysa asawa. Gagawa siya ng programa, at susundan ito ng eksakto, na parang isang robot na inuulit araw-araw ang utos. Siguro pati robot ay may inis at sasalakayin siya. Pagkatapos ng inspeksyon,
Lutusan niyang magpalit ng damit si Zikshu. Dahil oras na naman ang kanyang gabi-gabing ritual. Inabot niya ang isang itim na maikling palda. Isa iyon sa paborito niyang kasuotan ng pagpapanggap. Naisip din minsan ni Zikshu na tumawag sa pulis. Ngunit minsan ay nakasalubong niya ang kapatid ng asawa. Si Jinin na isang pulis. Ate Ziyu. Ate, bakit ka nandito? Magkakilala kayo. Oo, siya ang hipag ko. Magandang araw po. Ako si Eugene Camodera na nakatatandang opisyal sa Police Academy. Hindi ko agad nakilala na siya pala ang hipag ko. Pasensya na talaga. Ayos lang, walang problema. Ayaw ni Zikshu na mabunyag ang plano niyang humingi ng tulong. Kaya pinilit niyang umiti na parang walang nangyayari. Sa pagmamadali niya ay namulog ang mga papel sa sahig. At may isang dokumentong hindi niya nakuha. Nakita ni Jining na ito ay kaso ng karahasan sa bahay. Kaya agad siyang bumubol. Ate. Sandali, akala niya ay kaibigan ng hipag niya ang biktima. Hindi niya inakala ang sarili niyang kuya ang salarin. Inakala niya mas mabuting pag-usapan ito ng privado. Mas mabuting ayusin ito sa pamilya. Dahil baka lumala pa ang sitwasyon. Bakit ganoon? Dahil kahit tumawag ka sa pulis, 99% ng mga kaso ay hindi naayos. Ganyan talaga ang katotohanan. Umuwi ka na lang. Ang paliwanag ni Jinin ay tuluyang nagpatigil kay Zikshu sa paghingi ng tulong. Dahil kahit magsumbong siya, kadalasan ay hindi nakikialam ang mga pulis sa ganitong bagay. Luyugo bagong bumalik si Zikshu sa bahay. At naabutan niyang binubuksan ng asawa ang ref. May nakita itong kahon ng tirang cake. Nakalimutan niyang itapon. Mahal. Kinabukasan nga, may bago na namang pasa sa mukha niya. Unti-unting nasasanay si Zikshu sa ganitong buhay. Habang naghahanda ng pananghalian, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang kanyang ate, ngunit pinili niyang huwag sagutin. Ayaw niyang malaman ng ate ang kalagayan niya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Pinunasan niya ang luha at nagpatuloy sa gawain. Ngunit biglang tumunog ang doorbell. Hindi niya inaasahan na sa labas na pala ang kanyang ate. Pasensya na, Engsyu. Nagpadala na lang siya ng mensahe sa ate. Dahil ang ate ay dumalaw lang upang maghatid ng gamit. Ngunit nang buksan ni Zikshu ang pinto, hindi niya inakalang nandoon pa rin ang kanyang ate. Zikshu. Zikshu, ako ito si Engsyu. Nasa bahay ka, di ba? Ano ang nangyari? Bakit ka parang kakaiba? Engsyu, umalis ka na lang, kakausapin kita mamaya. Ano bang nangyayari? Buksan mo ang pinto. Umalis ka na, pakiusap ko. Nakita ng ate ang mukha niyang puno ng pasa. Tinanong niya kung mga asawa ba ang nanakit, at gustong puntahan para managot. Ngunit maraming kamera sa bahay. Natakot si Zikshu na baka mahuli. Kaya agad niyang hinayla ang ate papasok sa silid. Ano bang nangyayari? Gaano na ito katagal? Wala, ito hindi mahalaga. Kumalis ka na, ayos lang ako. Ang kwintas mo. Sa tingin mo bagay ito kay Zikshu? Ibig mong sabihin tuwing sinasaktan ka niya ay may kasunod na regalo. Hindi galing ito sa kanya. Kailan pa nagsimula ito? Bakit hindi mo sinabi? Kapag nakita niya sa kamera, baka agad siyang dumating, umalis ka na. Dapat kang pumunta sa ospital, baka lumala ang mga sugat mo. Hindi niya ako sinaktan. Ako lang ang nadapa. Kung ganoon, pumunta tayo sa himpilan. Sabi ko nga hindi niya ako sinaktan. Huwag kang ganyan. Paano ka naman madadapa ng ganyan kalala? At binabantayan ka pa niya sa kamera. Kasalanan ko ito. Ako ang may mali, kaya ganito, huwag ka nang makialam. Paano ako hindi makikialam? Kailan mo pa ako pinakialaman? Zikshu.
Sinabi na maaga siyang uuwi, umalis ka na. Gusto ko siyang makaharap bago ako umalis. Sabi ko nga ayos lang ako. Tawag mo bang ayos ito? Galit si Zexio sa usapang may kinalaman sa karakasan sa bahay. Dahil lumaki sila sa pamilyang ganito. Araw-araw sinasaktan ng ama ang kanilang ina. Kaya't hindi matitiis ni Enxiu na mangyari ito sa kapatid. Zexio, hindi pa huli ang lahat. Kung wala kang gagawin, walang magbabago. Sino ang nagsabing wala akong ginawa? Sinubukan kong lumaban. Sinubukan kong tumakas. Pati tumawag sa polis pero walang nangyari. Sa huli bumalik din ako rito. Ngayon tutulungan kita. Tutulungan mo ako paano upang masaktan din. Para sa akin. Ang hindi masaktan na yung gabi. Kahit isang sampan lang ang mabawas, ay mas mahalaga sa lahat. Umalis ka na, at di nagtagal dumating na si Jinviao. Pagpasok pa lang ay nagmamasid agad siya. Nang makatulog si Jinviao, pumasok si Zexio sa maliit na silid, at palihim na nagpadala ng mensahe sa ate. Tinitigil niya ang lumang litrato nilang magkasama, at muli siyang napangiti. Matapos bahagyang pumalma, agad niyang pinura ang mensahe, dahil ipinagbawal ng asawa niyang makipag-ugnayan sa iba. Kinabukasan dinala siya ni Jinbeo sa art exhibit, isang okasyon na inorganisa ng mayamang ginang. May kailangan si Jinbeo sa kanya, kaya sinama niya si Zexio, upang ipakita ang masayang imahe ng pamilya. Ngunit habang abala siya sa pakikisalamuha, tahimik na uminom ng alak si Zexio ng sunod-sunod. Uminom pa siya ng halo-halong matapang na alak. Ang kilos niya ay nakatawag pansin ng mga tao. Agad lumapit si Jinbeo at mamulong ng babala. Maraming nakatingin sa akin. Huwag kang ganyan. Maraming nakatingin sa akin.